Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, binding offer ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 20% shares ng National Grid Corporation of the Philippines na hahawakan ng Maharlika Investment Corporation, tinanggap ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated. Department of Agriculture sasampula ng isang kumpanya sa kasong paglabag sa batas laban sa mga smuggler at hoarder ng agricultural products. Halos 100 cold storage facilities target ipatayo ng Department of Agriculture sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Philippine Coast Guard tinulungan ng mga Pilipinong mangingisda na nakasagupa ng malalakas na alon sa Zambales. Isang mangingisda binawian ng buhay. At pagtanggal sa coconut o niyog ng United States Food and Drug Administration mula sa listahan ng major food allergens makakatulong para mapalakas ang export industry ng Pilipinas ayon sa Department of Trade and Industry. Sa detalye ng mga balita, tinanggap ng SGP o Synergy Grid and Development Philippines Incorporated ang alok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 20% shares ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines na hahawakan ng Maharlika Investment Corporation. Sinaksihan ng Pangulo ang paglagda ng SGP at MIC sa binding sheet. Sa ngayon, nasa 40.2% ang ownership interest ng SGP sa NGCP. Sa pamamagitan ng dalawang kasunduan, dalawang board seats ng NGCP ang ipagkakaloob sa MIC at dagdag na 2 board seats sa SGP. Dahil sa kasunduan, mas magkakaroon ng impluensya at kontrol ang pamahalaan sa isang mahalagang infrastruktura sa enerhiya para matiyak na ang bawat Pilipino ay may maaasahan at abot-kayang supply ng kuryente. Tutok din ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitiyak ng seguridad ng enerhiya sa bansa. Kaugnay niyan, malugod na tinanggap ng Department of Energy ang pag-i-invest ng Maharlika Investment Corporation sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilla, isa itong hakbang sa pagkamit ng layuning matiyak ang seguridad, supply, maaasahan at abot-kayang enerhiya sa bansa. Nakaangkla rin ito aniya sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. Magiging daan ang Maharlika sa mas mahusay na koordinasyon ng DOE at NGCP na makakatulong naman para mapalawak pa ang transmission connections at mapabilis ang interconnection ng mga power grid sa Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Agriculture na isang kumpanya ang masasampula ng kasong paglabag sa batas laban sa mga smuggler at hoarder ng agricultural products. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV. May sasampulan na ang Department of Agriculture matapos lumabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage o ang Republic Act No. 12022. Layo ng batas na ito na magpataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga smuggler at hoarder ng mga agricultural food products sa bansa, kabilang na ang kartel. Sa programang Mike Abby Live, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa na bagamat hindi pa pwedeng i-anunsyo sa ngayon, pero batid na nila ang pangalan ng nasabing kumpanya. Lalabas din natin yan. Saka tama ka, porsigido yung ating Pangulo na talagang itong smuggling, profiteering at saka hoarding ay masawatan talaga natin. Ang naturang batas ay isa lang sa mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang food security o may pagkaing sapat para sa mga Pilipino. Bukod sa batas na ito, nariyan din ang Republic Act No. 12078 o ang batas na nag-aamyenda sa Rice Tarification Law. Nakasaad dito na may kapangyarihan ang kalihim ng Agriculture Department
na magdeklara ng food security emergency sa bigas dahil sa kakulangan ng supply o extraordinary na pagtaas ng presyo nito. Sa supply, wala tayong problema. Maganda ang supply natin. Bagamat bumaba yung lokal na produksyon, napakarami ng ating imported na bigas. Yung pagdating naman sa presyo, alam natin na maraming intervention na yung ating pamahalaan, yung ating Pangulo. Pero despite this, merong mga ilan pa rin talaga na sa wholesale, sa retail, ay nagtataas talaga pa rin ang presyo. Kaya minabuti ng National Price Coordinating Council na irekomenda na sa DA na magkaroon ng food security emergency para maibaba talaga yung presyo ng bigas. At pangalawa, itong stocks ng NFA ay kailangang ma-release para malapit na ang anihan, makapamili uli. At yung bigas na meron siya ay maipasok din dito umiikot sa merkado. Samantala, isa pa sa ginagawa ng gobyerno ayon kay ASEC de Mesa ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Sa ngayon, sa Metro Manila lang muna ito. Pero kapag nasigurado na nila ang proseso, magkakaroon din ng MSRP sa iba pang klase ng bigas at sa labas ng National Capital Region. Ito ay para sa imported na bigas na premium. Ito yung 5% broken. So nagsimula ito nung nailunsad natin last week at 58 pesos at inaasahan natin kung mananatili na 550 o mas mababa pa, $550 per metric tons yung 5% na imported na bigas. Kaya pa itong maibaba sa 49 pesos as announced by Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Magkakaroon tayo ng every 2-week review, regular periodic review. At yun nga, ayon sa kalkulasyon ay kaya pang ibabayan up to 49 pesos. Mula sa PTV Manila, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Umabot sa higit 30.1 billion pesos ang naitalang investment ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa pagpasok pa lang ng 2025. Tumaas yan ng 1,236% mula sa higit 2.2 billion pesos investments noong nakaraang taon. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, dahil dyan positibo silang maaabot ang target na 235 hanggang 250 billion pesos investments ngayong taon. Malaking tulong din sa naitalang mataas na investments ang inaprobahang 12 bago at pinakamalawak o pinalawak pang projects na kayang mag-generate na higit nasa $32 million sa export at lilikha ng nasa higit 3,000 trabaho para sa mga Pilipino. 79 na cold storage facilities ang target ipatayo ng Department of Agriculture sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layo nitong maging imbaka ng prutas, gulay at iba pang high-value supply upang hindi agad mabulok at magamit sa panahon ng pangangailangan. Sa ganitong paraan, napatatatag ang supply ng pagkain at natitiyak ang hindi pagsirit ng presyo nito. Siniguro naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magiging sustainable ito at hindi kailangang gumastos ng malaki para mapagana. Gagamit kasi ng solar at wind energy para mapatakbo ang cold storage facilities na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso. Sisimulan ang konstruksyon ng mga storage facility ngayong 2025. Na-issue na permit noong isang taon para sa pagpapatayo ng telecommunications tower. Nasa 50% ang itinaas sa gitna na rin ng maigting na kampanya laban sa red tape ng administrasyon. Artificial intelligence gagamitin na din ng Anti-Red Tape Authority sa pagtanggap ng mga reklamo. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na malaki ang nagawa ng nilagdaang Executive Order 32 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bumilis ang proseso sa pag-i-issue ng permit para sa pagtatayo ng telecommunications tower. Sa bagong Pilipinas, pinahayag ni ARTA Director General Ernesto Perez na sa implementasyon ng EO 32 ay nabawasan ng bilang ng mga araw para makakuha ng permit para sa pagtatayo ng tower. Mula anya sa 255 hanggang 300 days ay naire-release na ang kailangan
ang permit sa loob na lamang ng 59 na araw. Dagdag ni Perez na base sa datos as of May 2024 ay 9,062 permits ang nailabas, higit na mas mataas ng 50%. Ito ay kung ikukumpara sa 6,117 permits na na-issue noong May 2022. Kaugnay nito ay tuloy-tuloy pa din ni Perez ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga telecommunications at tower companies para lalo pang mapalakas ang internet connection sa bansa base na din sa direktiba ni Pangulong Marcos, lalo na't nais nitong ma-streamline at ma-digitalize na ang transaksyon sa pamahalaan. Dahil po sa pag-implement natin ng Executive Order 32, nabawasan po ito from 255 to 300 days to just about 59 days. Samantala ay magpapatupad ng AI integration ng ARTA para sa kanilang pagtanggap ng reklamo na karaniwang ipinararating sa pamamagitan ng email. Ayon kay Perez, posibleng gamitin na nila ang Electronic Complaints Management System sa kanilang sistema para makarating sa kanila ang sumbong gaya halimbawa ng kabagalan sa serbisyo, pag-i-issue ng permit at iba pa. Second o third quarter, ani Perez nila posibleng gamitin ang nasabing sistema kung saan ay ia-apply nila ang integration sa artificial intelligence. Sa pamamagitan anya ng paggamit ng AI ay magiging 24/7 ang pagtanggap ng complaint, habang sa pamamagitan ng AI ay mas magiging maayos ang pagmamonitor sa status ng isang sumbong. Through the use of the artificial intelligence, implement po natin yung complaints management system kung saan 24/7 maaari na po silang makakaasa na po sila na yung kanilang reklamo ay maaksyonan, magkakaroon ng tamang sagot. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Samantala, tumaas ang presyo ng sibuyas dahil sa pamimieste ng harabas o armyworm sa Pangasinan na isa sa pinakamalaking pinagmumula ng sibuyas sa bansa. Sa Balintawak Market, umaabot na sa 90 hanggang 110 pesos kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas at 80 pesos kada kilo ang puting sibuyas. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang stocks ng sibuyas sa mga storage facility. Umabot sa mahigit 23,000 hot meals ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng programang Walang Gutom Kitchen. Ayon sa DSWD, higit isang buwan matapos lamang ma-launch ang programa ay nakapagpakain na sila ng nasa 23,245 meals sa mahigit 18,000 na individual. Karamihan sa mga nabigyan ng hot meals ay mga bata at pamilyang nasa lansangan. Sinabi pa ni DSWD Assistant Secretary Dumlao na ang Walang Gutom Kitchen ay bukas sa lahat ng individual na nakakaranas ng gutom. Pinayagan din nilang bumalik para makahingi ng pagkain ang mga nabigyan na. Ilan sa mga kaagapay ng programang Walang Gutom Kitchen ay ang tanggapan ni First Lady Marie Luis Araneta Marcos, mga pribadong kumpanya at mga individual na nais tumulong sa programa. Department of Education planong makapagpatayo ng mga karagdagang classroom sa bansa sa ilalim ng PPP o Public-Private Partnership. May balitang pambansa si Patricia Bermudez ng PIA Calabarzon. Unti-unti nang masosolusyonan ng Department of Education ang classroom backlog sa mga pampublikong paaralan sa bansa sa tulong ng pribadong sektor. Ayon sa DepEd, target nila makapagtayo na higit 15,000 classroom sa bansa bilang bahagi ng 5-year comprehensive plan ng kagawaran. Sa datos ng ahensya, nasa 29,544 ang kasalukuyang classroom shortage sa Calabarzon na maiibsan sa tulong ng public-private partnership. Through our engineers, they were able to lay down the comprehensive needs from 2025 up to 2030, hoping that with all our submitted need and gaps, yun na nga yung aming 29,000 plus. Naka-timeline siya in 5 years time. Think about the department with the 5 years comprehensive, well identified na yung ating mga schools with the gap needs.
from Calabarzon. Target ng PPP for School Infrastructure Project na masolusyonan ang classroom congestion sa mga pampublikong paaralan. Pagtitiyak ng DepEd na magiging prioridad nila ang mga paaralang may malaking bilang ng mga estudyante sa bawat schools division office sa rehiyon. Support services ay narito to continually provide a support system sa ating learners through provision of conducive classroom. Inaasahang mapapabuti ng PPP School Infrastructure Project ang kalidad ng edukasyon at maagapan ang digital divide sa mahigit 3 milyong mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa Calabarzon. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Patricia Bermudez, Balitang Pambansa. Inaasahan na ang pagtaas o paglago ng export industry sa bansa. Ito yung matapos na tanggalin ng United States Food and Drug Administration o US FDA mula sa listahan ng major food allergens ang coconut o niyog. Ayon sa opisyal ng Department of Trade and Industry, makakatulong ang delisting o pagkatanggal ng niyog bilang major allergens para mas lalong dumami ang demand sa niyog at byproducts nito. Na-waive na rin ng DTI ang mga requirement para sa mga coconut product, partikular na mga coconut-containing packaged food at supplements para makakuha ng special allergen labeling sa ilalim ng US Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004. Hindi lang basta bawasan kundi tuldukan ang red tape sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang target ng Anti-Red Tape Authority. Sa kanyang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, inilatag ni ARTA Director General Ernesto Perez ang iba't ibang plano nila para wakasan ang korupsyon at red tape sa mga ahensya ng gobyerno. Iginiit ng ARTA ang zero tolerance pagdating sa mga usapin na ito tungo sa mas epektibo at maayos sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Our aim is not only to reduce red tape, but to totally eliminate red tape. Karoon ng survey, ang Management Association of the Philippines, ang number one concern is really about red tape at corruption in the process. To be able to do that, we will have a zero tolerance against red tape and corruption in the process. Makikipag-ugnayan po tayo sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police, para lalo pa po mapaigting ang ating kampanya laban sa red tape. At para po makapag-invite tayo ng investors. Balita mula sa Philippine News Agency, welcome kay Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang posibleng term extension niya bilang kasalukuyang Chief of Police. Sa isang panayam kay Marbil, sinabi niyang nakatuon ang kanyang atensyon ngayon sa reorganization ng PNP at ang paghahanda sa seguridad para sa darating na May 12 na hatol ng bayan. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ikinokonsidera niyang i-extend ang term o panunungkula ni Marbil bilang PNP Chief. Samantala, sinabi naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na malalaman ang pinal na desisyon ng Pangulo tungkol sa panunungkulan ni General Marbil bago ang February 7 kapag maabot na niya ang mandatory retirement age na 56. Si Marbil ay maaari pang manatili sa kanyang pwesto hanggang sa Hunyo. Ginawa nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na executive clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Babilog. Sa kabila ng mga aligasyon, kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang mga mabuting nagawa at tagumpay ni Mabilog. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan.
Yan di umano ang sinapi ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektor ng droga at isinama pa sa narco list noong 2016. Nagdulot daw yan ng banta sa kanyang buhay kaya napilitang umalis ng bansa noong August 2017 na naging mitya sa pagkakabigo na maipaliwanag ang administratibong kaso na isinampa sa kanya at kalaunay nagresulta ng gilting hatol mula sa ombudsman. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ginawaran ng executive clemency si Mabilog. The President decided to grant the request of former Mayor of Iloilo City, Jed Mabilog, because he pleaded that his liabilities or disabilities under that decision of the Ombudsman should be expunged. You will also recall that he was forced to leave the country because of a threat on his life that he perceived to be coming from the national leadership at the time. President Duterte accused him of being the drug lord in Iloilo City. 2017 nang sibaking bilang alkalde ng Iloilo si Mabilog dahil sa kasong serious dishonesty na isinampa sa ombudsman noong 2013 dahil sa hindi maipaliwanag nitong paglago ng yaman. Sa kabila nito, kinilala ng palasyo ang mabuting nagawa ni Mabilog. Sa kanyang liderato, pinarangalan ng Iloilo City bilang isang livable city mula sa National Competitiveness Council of the Philippines. Binigyang pugay din ng Philippine Drug Enforcement Agency ang anti-illegal drive campaign ni Mabilog noong 2016. Ayon sa palasyo, kasabay ng executive clemency ay ang pagbawi ng administrative penalties at disabilities kay Mabilog. Ang ibig sabihin niyan ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, balik na rin ang civil rights gaya ng karapatang tumakbo sa halalan ni Mabilog. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nagpasalamat naman ang kampo ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa iginawad na executive clemency sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa legal counsel ni Mabilog na si Jericho Caban, patunay lamang ito na may hustisya sa bansa. Tiyak aniya na mabibigyan ito ng panibagong pag-asa si Mabilog at ang kanyang pamilya. Pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang seguridad ng kanilang komunikasyon laban sa mga posibleng banta. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layunin nito nga tiyakin ang ligtas na operasyon at protektahan ang mga sensitibong impormasyon. Noong January 17, inaresto sa Makati ang isang Chinese national at 2 Pilipino dahil sa espionage. Nakumpiska sa kanila ang mga gamit pang militar kabilang na ang para sa artillery at missile guidance. Sa pagpasok ng Year of the Wood Snake, alamin natin ang mga patok na pampaswerte lalo na ngayong bisperas ng Chinese New Year. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? Naomi, ngayong bisperas ng Chinese New Year, pinaghahandaan ng mga Pilipino, lalo na ng mga Chinoys, ang pagsalubong sa Chinese New Year. Kaya naman patok na naman ang mga bagay at mga tradisyon na pampaswerte. Ibinahagi ng ilang mga Filipino-Chinese ang kanilang tradisyon bilang paghahanda sa Chinese New Year. The night before po, gumagawa kami ng wishing paper at naglisahan ng mga wishes namin in hopes na baka makakatuloy yung mga dreams namin for this year po. Bale, sa pag-prepare namin, yung pag-aalay, paglalagay ng mga charms sa bahay kung saan yung mga kailangan naming lagyan. Pinaka-basic ang tikoy, ang 12 kinds of fruits na tinuro ni Master Hans. Tapos, so far, kahit anong food din, mga isda. Kaliwat kanan na naman ang mga tindahan ng Lucky Charms at display. Importanteng dasalan muna ito para siguradong lucky. Bukod sa mga bagay na pampaswerte, patok din ang tikoy at mga prutas ngayong papalapit na ang Chinese New Year. Ano nga ba mga rituals na pwede natin gawin sa pagsalubong sa Chinese New Year? Siyempre, di nawawala dyan ang paghahanda ng 12 klaseng prutas
to signify 12 buwan sa isang taon na masagana. Kahit anong klaseng prutas po. Pwede siyempre pinya. Pag madadaan tayo ng Chinatown, makita mo may mga papel na pinya doon na nahadad. Bakit pinya? Kasi pinya, we call this as Chinese as Ong Lai. Ong is prosperity, Lai is to come. Kasi ang tikoy kasi, ito pwede signify na parang malagkit at maganda ang samahan. Na mag-asawa man, mag-family members, o magkatrabaho o magkliyente, importante ang pagbibigay ng tikoy. Ayon kay Master Hans, na ang mga pampaswerte ay gabay lamang. Tayo pa rin ang dapat gumawa ng paraan para maging matagumpay. Para naman sa traffic update, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang kalsada ng Banawe. Paalala lamang na bawal bumiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4. Asahan naman na makulimlim na may kalat-kalat na pag-ambon sa panahon ngayon. Kaya magdala na rin ang panangga sa pag-ulan, lalo na para sa mga babiyahe o mga gagala para bumili ng pampabuenas ngayong Chinese New Year. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Sa kaugnay na balita, abiso sa mga motorista, suspendido sa Miyerkules, January 29 ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme sa Metro Manila bilang pagdiriwang ng Chinese New Year. Ayon sa MMDA, magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang lugar tulad ng Binondo, Maynila, kung saan isinasagawa ng mga Chinoy ang kanilang tradisyon. Bilang pagdiriwang din ng Chinese New Year, sarado ang ilang kalsada sa Maynila ng madaling araw at alas 9 ng gabi sa January 28. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga inihandang alternatibong ruta. Samantala, nakatakdang busisiin ang binuong Technical Working Group ng House Committee on Information and Communications Technology ang isang substitute bill sa Kamara na nagtutulak sa pinaigting na regulasyon ng artificial intelligence sa bansa. Kamakailan lang, umaragada na ang pagdinig ng mga kongresista ukol dito at sa ilalim ng isasagawang TWG meeting, pagsasama-samahin na ang mga panukalang batas na may kaugnayan sa AI at paplansyahin ang mga nilalaman nito. Pangunahing layunin ng AI bills ang pagbuo ng isang super body na mangangasiwa sa paggamit ng AI sa Pilipinas para mapalakas pa ang benepisyo nito habang iniiwasan ang mga negatibong epekto ng nasabing teknolohiya. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na isa sa mga mayakda ng panukala, halos lahat ng bansa sa mundo ay may mga polisiya na ukol sa AI kaya't kailangan na ring makisabay ng Pilipinas. Aniya, hindi dapat tayo magpahuli dahil malaki din ang epekto nito sa ating lipunan, lalo na sa edukasyon, negosyo at ekonomiya. Office of Civil Defense nakikipag-ugnayan na sa iba't ibang kinaukulang ahensya ng pamahalaan para magbigay ng agarang tulong at tugunan ng mga pangangailangan ng mga biktima ng magnitude 5.8 na lindol sa Southern Leyte. May balitang pambansa si Sola Larcon ng PIA Eastern Visayas. Nakikipag-ugnayan ang Office of Civil Defense sa lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang pangailangan ng mga biktima ng magnitude 5.8 na lindol na tumama sa Southern Leyte. Sa ginawang aerial at ground assessment, nakita ng Quick Response Team kasama na ang mga kinatawan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pinsala sa ilang mga tulay, kalsada at mga bahay sa lugar na mismong sentro ng lindol. Sa progress report ng OCD-8, walang naiulat na namatay, subalit may 31 katao ang nasugatan. Namahagi naman kaagad ang response team ng OCD-8 na mga non-food items at bottled water matapos masira ang water transmission line ng San Francisco, Southern Leyte. We were there, we were able to provide the initial NFIs, and yung assessment po natin talaga na importante that we have discovered is that San Francisco nasira yung water system nila. Mula rito sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Sol Alarcon, Balitang Pambansa. Agad na nagpadala ng medical assistance sa Philippine Coast Guard sa Pinoy na mangingisda sa karagatan ng Zambales. Ayon sa PCG, nakatanggap ng distress call ang BRP Cabra sa isang Filipino fishing boat na may layong 70 nautical miles timog kanluran ng Silangin Island. Sa tulong ng mga mangingisda doon, inaihatid ng PCG ang kanilang medical team, pero sa kasamaang palad, naabutan na nilang walang buhay ang mangingisda.
Ginamit ng PCG BRP Cabra ang crane nito para ma-recover ang bangkay at maibalik sa Subic. Sa kabila ng insidente, patuloy pa rin ang pagbuntot ng CCG Vessel 3304 sa barko ng PCG na naging hadlang para mapabilis ang pag-recover ng bangkay. Muli namang nanindigan ng PCG sa pangako nito na hindi pababayaan at poprotektahan ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang 2 flood control projects sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Una rito ang 554 linear meter slope projection sa Barangay Bakir. Ikalawa ang North Tuwao Flood Control Structure Project na dadaan sa Magat River. Ang 2 proyekto ay parehong nagkakahalaga ng tig-100 milyong piso. Dahil dito inaasahan na maliligtas na ang mga residente at kanilang mga pananim mula sa baha. Samantala, abangan sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang panayam kay Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Manuel Antonio Tamayo. Mainit na tatalakayin ang mga usapin tungkol sa mga programa ng ahensya. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.